nila ng bago. Apo. Apo. Oy, magandang hello. Okay, ate, ilang mo ng bahay mo? Nanay ni Diko. Hindi po. Ikaw po si Ate Christy? Hindi po. Hindi ikaw? Hindi po. Pamangkin lang po ako. Pamangkin lang. Nandiyan po ba? Ay. Ay, nandiyan. Magandang umaga po. Tuloy po kayo. Kayo po, si Ate Christy. Kayo po pala. Ulit Isa ako po. eh. Oh, nato si Betty. Si Dena. Dumaan po kasi kami doon sa sa nagatrabahuhan nyo. Kaya raw po ay narito na. Dali, umalis ka na. Kaya dumiretso po kami dito. Sa labas ha. Kailan ko pati umalis doon? Yung isang araw pa po. Anong isang araw pa? Suotin mo na yung chinilas ko. Sige. Naino. Yan o. Babalik ka po ba kayo doon? O ano pong plano niyo? Ako po muna. Siya. Nakakalagaan niyo po ito mga anak niyo. Nagpaalam na po ako dun sa ano ko ay. Opo. Buti naman po. Ano, bebe? Kumusta? Narito na sa mama mo. Saya ka na? Saya? Saya na, yun ang laging request niya sa amin. Oo, sana nga. Siya po ay pamangkin nyo. Ayun. Siya po si Ate Christy. Yan. Dumaan kami nung isang gabi doon. Walang sumasagot. Ay, nabisi po kami kasi gumawa kami sa bahay. So, ngayon lang po ulit kami nakabalik. Yan. Okay pa yung laruan mo, bebe. Ano, bebe? Sabit. Ayun. Siya po si ano? Si ano po yan, yung anak kong isa. Hindi yan, bebe, si yung kausap na. Nasa bundok po. Si ano? Pangalan niya? Nalimutan ko. Ano nga po pangalan ng isa? Si ano, Ibot. Si Ibot? Ibot. Siya po ay ano pa? Bongbong. Bongbong. Ayun. Hindi yan yung nalit natin nakaraan. Oo, hindi. Mas panganay ito. Nag-orchestra din po yung pag ano, tulong pagkukura. Ayun. Ate, matanong ko lang ate, anong pwedeng maging trabaho mo dito? So po. Wala po magandang. Walang wala ako pong ibang hanba, pagtitinda o kung ano. Ngayon. Umalis ka dyan. Pinakasahal. Pero kami rin po kasi yung mga kaibigan po namin ay gusto ngang kumbaga narito kayo para maalagaan niyo itong mga anak. Sigurado ako kahit ikaw mas gusto mong narito ka, ano po? Kasi, ano po kasi dito ay wala akong magandang ano po ano. Meron ka po bang ano parang gusto sabihin sa amin? Parang request niyo sa amin at kung gusto niyo sabihin sa amin. Opo. Paano po kayo makatulong sa inyo? Ay, kung ano po ang ano yung kasi mahirap po dito hanap buhay kaya Hanap buhay. po ako. Opo, kaya hanap dito. Para ano po yung pagkain Para nila. po pagkain nila. So napilitan kayo ano pa? Naiwanan sila. Kumbaga, ilang buwan din po kayo trabaho doon? Ano po, 5 buwan. 5 buwan. Kayo po ba ano, yung nag-aalaga ng matanda? Opo. Doon po ba sa pinagtrabahuhan nyo? Opo. Kaya pag alas 5 po doon, ano na kami, sarado na. Sarado na, kaya pala dumaan po kami parang alas 6 na. Doon, tapos parang pag araw po doon parang walang tao. Parang walang tao, kaya nga kanina nga po tawag kami ng tawag, saka lang may Ano lumabas. po yun, ma'am? Ate, home for the agent? Hindi po, yung anak po, ay bahay po yun ng anak niya. Private. Tapos yung dalawang matandang magkapatid yung po inaalaga namin. Araw-gabi. Araw-gabi po kayo nag-aalaga. Hindi na natutulog. Edi kahit gabi, nakatabi kayo, naroon lang kayo. Hindi, may bukod man po silang higaan, tapos nasa ganito ako. Kailang pag may kailangan, gising nun, sige lang kalakad. Opo. Kaya puyat din po ako pag gabi. Ayun, opo. Magkano po ating ano nyo doon, baga sildo nyo doon? Ano po, di man po puro pareho kasi ano yun ay, parang inaano na yung pagpuyat kami paggabi, parang sinasama nila doon sa sahod namin. Kumbaga, kapag mas matindi yung puyat nyo, dinadagdagan naman yung overtime. Ano po, parang gano'n. Ayun. Kami po kasi ate, kumbaga, yung mga kaibigan namin, gusto makatulong sa inyo. Unang-una, gusto muna sana kayo magkaroon ng bahay na medyo maayos-ayos. Ano po? Maayos-ayos. Ay, Bibi, dito ka. Tatabi ni mama mo. Sige, dito ka, Bibi. Para magpapagawa tayo ng plano. Yan. Ay, papasok ba yung anak mo? Papasok na yun? Hindi po, lalabas lang po. Lalabas lang. So, Ayan. Ano po?
kumbaga gagawa muna tayo ng bahay nyo. Ang inisip po namin kung saan itutusok, ilalagay. Ano po. Pero ewan ko po kung nakapag-update yan yung mga kakilala mo tungkol sa lupa. Hindi pa po ako nagkakaano din. Pwedeng bilihin, hindi pa po. Hindi Wala pa ako po ba? nagkagala din Wala, pagdating. pagdating nyo po. Kasi may mga kinausap ko noong nakaraan, ng mga luti-luti dyan sa ano, hindi man practical sa inyo kasi mas maganda sana. Pero kahit paano pwedeng maging very business baga. Kung nasa bundok kasi, sa looban, hindi practical. Opo, Kaya opo. magkahanap pa rin ngayon. Trabaho nyo ano po, para masuportahan nyo po itong mga anak nyo. Saka kagandahan po yung mga anak nyo naman itong mga lalaki nga kapag trabaho na ano. Kumbaga, kaunting suportan nyo na lang. Pinakang mahalaga po itong mga anak nyo ay unang-una, mahalaga nyo. Ikala po, kumbaga, makapag-aral po sila ano po. Ay lang. Kaya nga po ako nagtrabaho at para ito po ay puro nandito po ako ay puro bangus. Ayun. Bagus lagi po pagkain. Kaya nagtrabaho po ako at para mabilang ko man silang maano ng ulam. Opo, ayun. Pag uwi ko dito, minsan nabili mo kong 1 kilong manok. Ayun. Sabi ko, pag wala kayong bigas, magpunta kayo doon. Opo. Sabi ko, kaya nabali din po ako doon. Bali, ayan. Kaya matapos mang paambuhan ko, minsan inabot lang 1,000 Ang natitira. ang natitira. Ayun, kumbaga pagkain nila. Kaya kung kami kataka, kasi kahit wala kayo, yung katawan nila medyo malulusog. Yung naman pala, Sanay na po sila sa kanggus. kangus. Ayun. Pero matanong ko lang ate, ano pong nadarama nyo na naroon kayo, tapos narito sila? Ay, manalulungkot din Nalulungkot po ako. po kayo. Nahiya din po ako doon. Hindi po kayo nag-aalala sa kalagayan Siya nila po, dito? minsan Nag-aalala. kasi po ang namin doon, sa isang buwan, isang beses lang po. Sabi na kayo nakaka-uwi, ano po? Ang hirap ng kalagayan, ano po? Tapos itong mga bata nyo, narito sila. Pero matanong ko lang ate, bakit ano pong dahilan, bakit di po sila nakakapag-aral ngayon? Kasi po, kulang po nga po kami sa Kumbaga sa material. Kumbaga, dahil kulang sa material, hindi sila. Pero kung ikaw po tatanungin ate, kung kaya lang, kung kaya nyo, payag kayo o gusto nyo magpasok sila, mag-aral sila? Opo, gusto ko po sarang makapag-aral na sila ngayong taon. Opo. So, ang dahilan nyo lang tayo kung bakit di po sila nakapag-aral ay dahil kinulang kayo sa material. So, kailangan nyo magtrabaho, iwan sila. Kasi kami rin po, nag-aalala sa mga bata kasi kapag hindi po sila nakapag-aral, nahirapan silang sumulat bumasa, ang trabaho naman po nila, magiging problema nila paglaki nila. Tapos kung minsan po baga, ang totoo po, kung minsan kapag kulang sa edukasyon, yung mga pasyan nila sa hinaharap kapag ka-adulto nila, ay kumbaga hindi ganun kaganda yung laging nagiging pasya. Kaya mahalaga yung kanilang edukasyon para makatulong sa kinabukasan nila. Kaya yun din po yung gusto namin at gusto ng aming mga kaibigan na sponsor. Na unang-una, magkaroon muna ng medyo maayos na tirahan, tapos makapag-aral po itong mga bata, mga anak nyo. Kahit matuto munang sumulat at bumasa, tapos gusto rin po nila na narito nga kayo para malagaan niyo po itong mga anak niyo. Pag-uusapan lang po natin paano mangyayari yun para maging maganda yung sitwasyon na ninyo bilang pamilya. Ilan taon na nga po kayo ate? Na po ako, 44 na po. 44. Si Becky po ay 12 po, 13 na po yun sa January. Si Bina po 7 taon na po yan. 7 taon. So dapat kung nagpasok siya ng dapat pala siya ay grade 2 po. Nagpapasok na po yan dati. Po. Si Becky. Hindi pa. Hindi pa. Kaya lang na-late na po. Kung napaaga-aga sana yung punta namin, ay enroll pa sana natin sila. Pero kaya sa ALS, kung pwede pa makahabol to si Becky. Para sana, para sana, sayang din man po yung taon. Ito ba, tanong ko lang po, kamusta po yung kalagayan nyo ni Mr. nyo? Ayaw po niyang makisama sa amin. Ayaw na niya? Ayaw. Ikaw naman, ano pong pasya niyo? Wala man pong problema sa atin. Basta ang pinili ko po yung ito nga po. Mga anak nyo. Kumbaga, ano pong dahilan natin? Pwede ko matanong kung pwede? Kasi, lagi nga po kami nag-aaway at ang gusto niya, ayaw niyang, yung gusto niya yung bisyo niya lang. Ayun. Yun ang gusto. Opo. So, minsan, parang napapabayaan kayo yung mga pangailangan nyo, yung mga bata. Kasi sabi nga sa akin, pinili ko pa daw yung mga bata kaysa sa kanya. Sabi ko, natural. Sabi.
Sabi Opo. ko. Oo naman. Oo, mga bata sila mag-asikaso. Sabi ko, ang asawa, madali ang makuha. Pitong mga anak, galing Oo, sa yan. ano ko. Ikaw mismo yung nagsakripisyo sa kanya. Opo. Maliliit pa po yan. Kaya kayo ang unang-unang magpapakita ng pagmamahal sa kanila bago yung ibang tao. Kaya kung sabi ko ay ihuli na nga kami, tapos iwanan ko pa ito, hindi mas lalong maliligaw. Opo. Pero siyempre sa naging sitwasyon niya, yung dahil siyempre kumbaga nagkahiwalay kayo, tapos hindi naman yata maayos ang trabaho ni Kuya, yung kumbaga kulang din sa suporta. So kaya ay kinailangan yung, pero nagsusuporta pa rin naman po sila sa mga bata. Opo. Ayaw paminsan-minsan. Kaya kapilitan kayo magtrabaho. Ano po? Ikaw ate, kung matanong lang po kita, ano po yung pinakang gusto nyo o pangarap nyo sa pamilya nyo? Ano ko po, sana makapag-aral yung tatlo ay. Ayan, makapag-aral. Opo. Walang ano, Opo. Ilang taon na po si ito po. si Bina? Ay, ito po si Bia. 4 na taon na po. So pag grade 5 niya, makinder na siya. Ano po? Hindi pa po ba ito nakinder si Bina? Hindi pa po. So maulit siya sa kinder? Wala bang direct to grade 1 ngayon? Wala. Mayroon po sa barrio. Pero walang grade 1 talang ano na ang kinder? Nakinder pa. Compulsory na. Di ba siya Pero subukan po ninyo ate na tanungin kung pwede siyang ipasok sa kinder, kasi pag pwede pa po ipa-enroll niya po ngayon, bibilang po natin ang gamit ngayon para po habang si Bena kung anong magiging ni Bena sa ano po siya sa ALS, o kung sakali hindi man, di ihatid-hatid niya muna si Bena, naman si Becky pwede niyang ihatid-hatid kasi po sayang naman, aabutan siya ng 8 taon, mabalik na siya sa kinder. Ang isa pong dahilan kung bakit kung minsan tinatamad na yung mga bata, pag nakita niya na late na siya masyado, tatama rin na. Ang totoo po ate, malaki po ang mawawala sa kanila kapag hindi po talaga sila makapag-aral. Kahit po elementary lang. Napakalaki po na mawawala sa kanila. Kinabukasan nila, lalong-lalo na yung kaalaman. Tapos madalas po, totoo ate, mas madalas napapariwara ang buhay ng mga batang hindi nakapag-aral. So yun po yung tama, napakaganda po nung tunguhin nyo. Kumbaga, di nyo sinabi magandang buhay, kumbaga, mapag-aral yung mga bata, mga anak nyo. So napakaganda po noon. Ano po? Yeah. So ngayon po ate, dahil kakaunti yung gamit nyo, at tamang-tama, narito ka na, kumbaga, mas makakapagluto ka na, makakapaglaba, mga So mamimili po tayo ng ilang gamit nyo rito. Okay lang po ba? Sasama kayo sa amin sa bayan para mamili ng ilang gamit. Ano baby? Gusto mo? Mamimili na tayo ng laruan Saka yung chinilas mo, hindi kita nabili ng chinilas mo ay. Siya? May po, binilang ko po. Binilan mo, ayan. Si Vicky yata. Ano baby? Mamimili tayo ha. Tama sa mama mo sa... Si Bea ang wala. Ay, meron na. Si Bea, ito nga po, wala din ito chinilas nung sabi ko bibilhan ko ay mayroon na po. Ayun, binilan po namin kasi nung nakaraan, wala siyang chinilas. Inaalala ko, mapako siya dito sa... Mapako siya. Ikaw, Vicky, anong gusto mong bilhin? Wala. Si Vicky. Sama yan. May nabanggit sa siya ng cellphone pero hindi pa po kaya ng budget sa ngayon. Pero tingnan po natin. Kung sana po... Cellphone pa ako dyan dikita. Ayun. Yun nga po sana ang naisip namin. Para may mga ubo po sila, okay lang po na bumili tayo ng vitamin C, Vitamins. Vitamin C. Inuulo ko nga po ito pag dating ko. Ay ko lang naman po, paracetamol yung... Ayun. Uso ngayon ang ubo ngayon. Ubo. Sige po. Vitamin C po ang pangunahin para mawala po yung ubo nila. So, bibili po tayo ng vitamin C. Tapos, ilang pong gamit na sasabihin nyo sa amin na kailangan nyo rito. Pero, kasama na rin po ulit yung grocery nyo. Ano po? Yan. Tapos, pagdating po ulit ng babalik po ulit kami dito. Kasi dahil narito ka na, nakausap ka na po namin, i-update po namin yung mga kaibigan namin sa kung ano magiging plano. Pero yung sa lupa po na pagtitirikan nyo ng bahay, kung okay lang po ate, tulungan nyo kami magtanong-tanong. Tanong-tanong kung saan pwedeng makabili tayo ng lote na pagtitirikan. Tapos, hanapin mo na rin yung gusto mo. Yung kumbaga yung gusto mo, hindi sa bundok, hindi na sa sulok, na kahit na wala ka, yung mga anak mo, medyo safety. Ano po? Ganun. Kasi kami ate, di man namin talaga masyadong kabisado rito. Kayo ang mas kabisado at siyempre, kayo rin naman, mas gusto nyo yung lugar
Ano po. Ayan. Kaya, pagtanong-tanong po kayo, kami naman po gatanong-tanong. Ano. Ayan, okay na. Si Bea na saka si Bea. Hindi po makakasama si Becky. Masama pa pakiramdam mga kawan si Becky kasi inuubo. Siguro dahil nilalamig o nauulanan. So ayan, sila na muna yung kasama natin. Yan, okay, tara. Mamimili tayo. Let's go. Let's go. Go. Mga kabayan si Bea Siya bibili na. Ano tayo mga kawan? Ay, si Becky. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. And it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going light. Still nobody knows, but I'ma try and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of things. Some things are not the same as they were a year ago. All will be okay. I move on each and every day. Way back a year Ate, ano ba sila ng ganito? Ano ito? Magsumas? Sige ito, kaping. Ate, sabon, ano po? Hindi po tayo sabon? Ayan ate, mga haba. Dalawahin mo na yan ate. Dalawahin na ito. Tapos shampoo. Tapos shampoo. Naroon pa shampoo ate. Ano man lang yung strip. Ano, gusto mo sa kanila? Ayan. Ano gusto mo? Pili, dito. Yan. Pili ko. Ano din? Iya. Iya. Ayan, Bebe, kuha ka dali. Sa kabila.
Sabihin mo sa amin. Ano pa bibili natin? Ano pa bibili natin? Ha? Laruan. Ulam, ano? Laruan. Laruan, oo. Doon sa kabila, laruan. Isang lalagyan. Laruan na yun. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Okay, sorry tayo mga kabal. Tried just to say I'm alright. Ayan tayo mga kabal, pupunta tayo sa bahay nila para i-edit sila yung mga pinamili nila. At tapos lang natin kumain. Ayos, maraming salamat po kay Ma'am Joanne Delier. Yan, maraming salamat po Ma'am Joanne Delier. Thank you po. Ayaw mo na yan. Talagang gati pala yun natin. Okay. Yan. Meron pa nun? Ay, dala na natin? Yung naroon sa ano? Wala na rito? Wala na? Susi. Sige. Okay. Tara. Let's go. Paano? Pati inuman. Para makita niyo yung sarili niyo. Back a year ago, Tulog si Ate Vicky.
Talagang laki niyan. Oh, may kasalubong si ano, Bina. Yes. Gaya pasalubong siya si Vicky, oh. Ayan mga ka-wild, ano? Ito po tayo. Maraming salamat po kay Ate Joan Villar na nagpadala ng tulong para sa pamilya ni Ate Christy. Buti na nga lang po at umuwi na si Ate Christy kasi ito maalagaan niya yung mga anak niya. Nagkataon pa man din na may sakit si Vicky. Siguro may trangkaso. Saka medyo nagkaubo yung mga bata. Kaya buti na lang narito na si Ate Christy para alagaan niya yung mga anak niya. So ito po, ayan, nagpabili po si Ate Joan ng grocery, mga gamit dito sa kusina, pagkain, bigas, kasi lang gamit ng mga bata. Ayan, para sa pamilya po ni Becky at ni Ate Christy. Dahil umuwi na si Ate Christy, nangangahulugan na maalagaan niya na yung mga bata. Pero nangangahulugan din yun na si Ate Christy ay mababawasan yung kita niya dahil dito na siya kung ano magiging sila niya. At titingnan pa po natin kung magitan po ng isa naming kaibigan kung paano pa po tayo makakatulong kay Ate Christy dito sa kanila. At babalik po kami sa susunod ng mga araw. At yung pinabibigay po ni Ate Joan na 3,000 para kay Ate Christy para gamit po nila kung ano pa mga kailangan, lalo na siguro gamot po ni Vicky. Makabili po si Ate. Ate, ayan po. Maraming salamat po sa nagtulong po nitong pati po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, wala po Malaking tulong na po ito sa amin. Ayan, wala po naman natin. Ano po. Lalo na po kay Ate Joan. Villar. At sabihin nila Ate Joan Villar. Salamat po kay Ate Joan Villar po sa tulong po niya sa amin. Ayan. Bakit ito, no? Sabi mo, salamat po Ate Joan. Saan? Saan ka papasalamat na eh? Salamat po sa laruan. Laruan. Okay, very good. Si ano na? Bakit nga ate naisipan na bumalik na? Bumalik na dito sa ibig sa mga anak niya? Kasi po parang nahihirapan na po ako doon ay. Bakit po? Tapos, pag uwi ko pa po dito nung nakita ko igiba ng bahay namin. Tapos ito na lang nadatkan ko nung umuwi ko dito. Wala ka po dito nung mag-iba ito ng bagyo? Wala po kayo? Silang mga bata lang? Kawawa naman, ano po. So, pagbalik nyo, ganito na yung bahay niyo? Opo, tapos pa daw ng saging. Nabagsakan pa ng saging. Kamusta raw po itong mga bata nito ng bagyo? Ay, nagpunta man daw po ito ng kipapa niya. Lumipat. Tapos inayos man po ito ng kapatid niyang lalaki daw. Tapos yung dating pawid po doon nilagay po dito. Kaya lang ito lang po ang may bubong. Pagdating nga po namin dito, ito lang yung itsura ng bahay. Kaya may isa po kaming kaibigan na nagpadala ng tulong ulit, grocery, tapos itong bubong para matirahan po ng medyo maayos. Saka di sila mabasa, di maulanan. At kumbaga, yun ang isang dahilan yung nakita mo kasi mahirap din pala yung naging trabaho mo doon. Mahirap din. Mahirap po ang din. Puyat din kayo, parang puyat. Puyat din po, tapos magising ka alas 4. Alas 4. Tapos matutulog ka muna alas 5 ng hapon. Alas 7 gising ka na naman magdamag na. Magdamag na, ganun. Hirap naman pala ng trabaho. Ano po? Titagaan ko na lang po at walang ay. Wala kung sa man po niya stay out, 200 ang araw, pamasahe pa balikan. Ayun, wala din nangyayari. Wala din. 100 lang din ang nangyayari. So, dito kasi pwede kayo magkapagtanim-tanim, ano po. Tapos, ilan pa po pwede maging trabaho, ano po. Kumbaga, titinan po natin. Yung pinakamahalaga kasi, gaya po nabanggit natin, yung pag-aaral po ng mga bata, ano, sa pag-aaral. Ano po yung pinakang, parang pangarap niya sa buhay? Okay. Ang ko lang po ay gusto ko makatapos itong pag-aaral itong mga kahit ito nilang pong 3 babae ko. Ayan, yung mga lalaki po parang hindi na nag-aaral. Na po. Malaki na kasi ano po. Kapag-aaral man po sila, grade 4 lang. Pwede pa bang maghati, magkabalikan kayo ng asawa niyo? Sa tingin niyo?
Eh sa akin po, wala pong ano, kailang gusto niya, kami lang. Kayo lang? Opo, yung ibang ano niya ayaw. Opo, ibang mga bata. Eh pag, kung inanong ko po yung mga anak kong lalaki, di masarang maliligaw din po yan. Pag hindi po inano at tulas lang, ay malulong lalo sa barkada. Opo. Kasi tanong ko lang po sa inyo, yung mga lalaki pong tinutukoy niya, anak niya rin. Opo, mga anak niya. So, kumbaga parang gusto niya, kayo na lang, hindi na yung mga lalaki magsariling buhay na muna. Ito kaya naman. Pero, di pa naman kasi sila ganun ka-adulto ay. Saka isa pa, dahil nga, kumbaga, hindi nagkaroon ng nakakuha ng sapat na edukasyon, sarap din sa trabaho. Kumbaga, meron pa rin. So, tama po yung ginagawa niyo. Alalayan niyo pa rin yung mga anak niyo. Ano po, yun na po kasi ang tiglakihan nila, si papa niya. Maliliit pa po sila, ganyan na yan. Ayan. Dati po nasa ano kami, kapakuan, namin yung mga kapatid ko doon. Opo. Tapos nilayasan ko po siya doon. Ayun. Maliliit pa po ito, 1 taon pa lang ito. Tapos nakarating kami dito. Tapos sumunod namin dito, sabi sa amin magbabago na daw. Opo. Ay ganun pa rin. Ganun pa din. Nananakit ba si kuya pag lasing? Hindi ko po alam. Nananakit po sa inyo? Opo. Hindi naman pa Kaya kaya. naisip ko ngayon kasi hindi po ako makaano at maliit pa yung mga bata. Ay sabi ko malalaki na ngayon, ito na lang ang ano ko. Opo. Ayun. Ay sabi ko ay, sabi nga sinabihan nga ito. Pinili ko pa daw po sila kaysa sa kanya. Kaysa kanya. Tama naman po yung pinili. Ay ko ay natural na piliin ko at galing yan sa ano ko. Opo, anak niyo po. Opo. Sino naman ang pipili sa ganung kagaya niya? Ay kung pipiliin ko po siya, di masalo kaming walang ano. Opo. Pero mas maganda sana kung magbago siya. Ayusin niya yung buhay niya para maging maayos din sa kanya. Saka ano lang pag-isipan kung ano po. Pero sa palagay niyo ate, mas naging maganda yung buhay na hindi na kayo nagbukod na kayo sa kanya. Naging Oo, parang mas ano, maayos. parang tahimik ang ano namin. Tahimik ang buhay po ninyo. Kasi pag kami na andun, tapos nag-inom siya. Ano, magdamag ng ingay. Magdamag ng ingay. Grabe ano. Kawa naman pala kayo ano po. So maraming salamat po sa lahat po na naging sponsor po nila Becky at nila Ate Christy dito po at abangan nyo po yung mga susunod po nating project na gagawin po sa pamilya nila para makatulong po. Pamamagitan na po ng mga kaibigan namin, mga sponsor na makikilala nyo rin po sa susunod po namin mga upload tungkol po sa kanila. Ayan. Abangan nyo po yung mga susunod. At sa ngayon po maraming salamat po sa mga naging sponsor po nila. Ayan. At sa ngayon po maraming salamat kay Ma'am Jo Andelier na siya nagpadala ng tulong, pang grocery at kaunting pera para sa pamilya ni Ate Christy. At alam po namin malaking tulong yon dahil sa ngayon mahirap ang buhay. Kung minsan lalo ngayong crisis, yung pagkain talaga hanapin pa. Sabi nga ni Ate Christy, sawa na siya na nakikita niya na yung mga anak niya laging kamuting kahoy yung kinakain. Kaya napilitan siya magtrabaho. So sa ngayon, sigurado may bigas, may pamulam at may ilang mga gamit dito sa kanila na malaking tulong na sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.